Naiintindihan mo ba kung ano ang mangyayari sa pastor pagka tinatanong ko, pagka pinag-uusapan natin Biblia? Ay, opo. Masisiraan ang bait. Bakit, Peter, no? Nasisiraan ka na ba kayo ng bait? Malulugaw po ang utak, sigurado. Hindi, tinatanong ko sa'yo, kapatid na Mel, ano? Kasi ang tindig ng iglesia ni Manalo, ang tao namamatay, tama? Oh, tao namamatay, tama naman. Napaka-imposible naman. Kasi Soriano patay na. Kaya talagang ang tao namamatay. Tama po. Kaya raw si Kristo yung tao dahil namatay. Hindi ba Tama naman May Diyos bang namamatay? Awit 92, ang Diyos hindi namamatay. Diba? ano ng isa sa kanilang panunumbigan? Opo, ganun nga po. O, teka muna. Andito si Mabuting Gawa. Baka pwede siyang umakyat. I-critics namin ito. Paakyatin natin si Mabuting Gawa. Gustong gusto ko. I-critics natin to, Mabuting Gawa. Wala naman tayong ginagawa Oh. Yan. Kapag ka may gusto kang sabihin, ipopost ko lang. Sasabihin mo ha. Pe-play natin. Kung makabasa ka ng tao, hindi namamatay. Ayun. Kung may mabasa raw, tao hindi namamatay. Sa makatwid, lalabagin yung talata ng Biblia, ang kaparusahan ng tao ay kamatayan. Kamatayan sa dagat-dagatang apoy. So, meron bang mababasa si Soriano, ang tao hindi mamamatay? Kasi ako may mababasa, ang tao mamamatay. Mabuting Gawa, anong talata sinasabi ni Soriano, hindi namamatay ang tao? Ito sagot ko. Bakit ako tatanungin mo, ba't hindi mo ituloy yung video? Para malaman. Itutuloy yung video, itutuloy. Sige, tahimik ka na, itutuloy pala Tahimik na, mute ka muna, para hindi maingay. Nagpi-feedback mute kita ha, tutuloy natin. Tuloy natin. Hindi na tao yun. Hindi na raw tao pagka hindi namatay. Si Elias ba at si Enoch na hindi namatay, hindi na ba tao? Tanong ko sa'yo, Mabuting Gawa, Elias at Enoch hindi namatay. Alam mo, Hindi na ba tao? Ito sagot ko. Makinig ka muna. Ayaw mo ko magsalita. Sige. Alam mo, pagka mga video na galing sa inyo, napakahirap paniwalaan Kasi bakit? Hindi yung video, itong video na to, mama yung video namin. Hindi, bakit nga? Magsalita muna ako. Bakit nga? Kasi, napatunayan na ng ministro nyo na kayo'y mga kumakat at nagpuputol ng mga tape. Kaya pagka tape... Hindi, buo. Sabi ni Soriano, pagka hindi namatay yung tao, hindi na tao. Si Enoch ba at si Elias hindi tao? Kaya nga napakahirap paniwalaan pagka galing sa inyo yung tape na pinaririnig nyo Napakahirap paniwalaan. Bakit? Bro, ang nag-ano nito, ADD, sa ADD ito bro. Walang putol to, walang putol. Kaya nga. Ang tinatanong ko lang naman sa'yo, si Elias ba at si Enoch hindi namatay o namatay? So inaamin mo ngayon na namumutol kayo kasi sabi mo hindi putol to. Sumagot ka muna. Inaamin mo ngayon na namumutol kayo ng tape. Sagot. Hindi naman kailangan buuin ng mahabang 2 oras, di ba? Ito kasi yung nagtanong hindi putol to, kumbaga buong tanong ito, buong tanong. Ang tanong ko lang sa'yo, si Elias ba at si Enoch hindi namatay? Wait lang bago kita sagutin. So, inaamin mo pala na namuputol kayo ng tape. Kaya para sa akin, mahirap na kayo Hindi naman natin pwedeng pakinggan ng 2 hours Hindi naman natin pwedeng pakinggan ng 2 hours. Siyempre, kapag nakuha na yung diwa, okay na yon. Ang tanong ko sa'yo, si Elias ba at si Enoch namatay o hindi namatay? Diyan nga sa pagsalita ni Brother Eli, may pinutol na kayo dyan Walang pinutol dito bro. Ulitin natin ha. Ulitin natin ha. Papakita ko sa'yo ha. Nahihirapan Papakita ko sa'yo. sumagot. Parang si Kagaba, nahihirapan sumagot.
Hindi na nga Si Elias ba at si Enoch namatay o hindi namatay? Yun lang naman ang tanong ko eh. kasi namin mo nga, namumutol kayo ng tape. Yes. Wala ngang putol ito at hindi ko inaamin na pinutol ko para ibahin yung diwa ni Soriano. Hindi natin pwedeng panoorin yung 2 oras. Eto na. Sabi niya kanina, Namatay. Pero makabasa ako ng tao kaya Oh. dapat paniwalaan eh. Mahirap. namatay, di lalabas, magiging Si Elias at si Enoch namatay o hindi namatay? Napakapaniwalaan. Mga tanong ganyan. Ano Mahirap. ba naman nangyayari dito kay Mabuting Gawan? Dali-dali ng tanong ko. Mahirap kayo paniwalaan sa mga video na pinaririnig nyo. Kasi nga, umamin ka na, namumutol ka ng video eh. Aral na ang tao, namamatay. Ngayon ko lang na. Mahirap pala kausap to si Mabuting Gawa. Tuloy na lang natin. yun. Mahirap yan, hindi marunong sumagot yan eh. Ganun nga po, kapatid Ney. Basahin mo muna yung libro ng Iglesia ni Manalo. Basahin muna ang libro ng Iglesia ni Manalo. Sabi ni Punong Palamura at Tinuhog sa Puwet. Sabi ni Ingkong. Ikumpara si Kristo sa Diyos. Ito po ang ginawang comparison nitong mga iglesia ni Manalo. Kapag ka sila ang nagsasabi ng Iglesia ni Manalo, okay lang. Pag tayo ang nagsasabi ng Ingkong puro Palamura, ay galit na galit sila. Ang libro yan. Ang libro po nila ay pinamagatan po nilang ito po, Christ God Investigated False. Libro po nila ito. Ano nga dyan? Ito po ang nandirito sa libro ni Manalo. Pinagkumpara po nila sa left column, God, sa right column po ay Jesus Christ. Ito po, sa number 6 ng kanilang comparison, nakatapat po nung God, number 6 is immortal. Gumamit po sila ng batayan, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God. Ang tunay na Diyos hindi namamatay. 'Di ba? Yan ang sinasabi dun sa aklat na ipinapakita. Tama naman. Talagang walang Diyos na namamatay. Tuloy. Be honor and glory forever and ever. Amen. Unang Timoteo 1:17 po ang ginamit nila. Yung katapat Kaya itong mga nagtatanong na ito, bagamat si Soriano sumasagot, mali-mali yung sagot ni Soriano eh. po nung number 6 na immortal na sa Diyos po nila inilagay, yung number 6 dito sa Jesus Christ, inilagay po nila, died. Hindi ba namatay si Kristo? Di ba namatay naman talaga? Kaya lulusot lang yung mga kampo ni Soriano para baluktutin yung katotohanan. Talaga namang namatay si Kristo. Therefore, mali talaga yung kampo ni Soriano. Ang ginamit po nilang talata, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died. Christ died. Ano ba Tagalog ng Christ died? Si Kristo ay hindi namatay, kaya siya ay Diyos? Mali eh. Ang Christ died, si Kristo'y namatay, kaya hindi siya Diyos. Wala namang Diyos na namamatay eh. Kaya yung paniniwala ni Soriano na si Kristo'y namatay at Diyos na, mali yun. Hindi natin dapat paniwalaan si Soriano. For our sins, according to the scriptures. Unang Korinto 15:3 po ang ginamit nila, kapatid na Eli. Sa makatwid, talagang may talata at marami pang talata, hindi lang unang Korinto, na namatay talaga si Kristo at alam din ng mga MCGI na namatay si Kristo. Mga MCGI, wala pong Diyos na namamatay. Okay? So, kaya para sa kanila si Kristo tao dahil namatay. Ang Diyos naman ay walang hanggang, kaya hindi Diyos si Kristo. Tama? Yun ang paniniwala po ni Soriano. Talagang tama po yung sinasabi ko. Ang paniniwala ni Mabuting Gawa, Diyos si Kristo kahit siya inamatay.
So therefore, ang mga MCGI na may Diyos na namamatay, Kristong namatay, yung namatay na yon, yung Diyos nila. Tama? Ang gusto ng kamatayan. Tama, di ba? Ganun ang kanilang logic, ano? Opo, kapatid na Eli. Eh, paano nga kung kadiskusyon ko si Manalo? Paano daw kung kadiskusyon niya, nangarap pa. Nangarap pa kasi itong si Soriano, walang tiwala sa mga manggagawa niya. Ang aming namamahala, may tiwala sa kanyang mga ministro. Sapagkat ang ministro at manggagawa ni Eliseo Soriano na hindi pinagtitiwalaan, nagbebenta lang ng shampoo. Hindi naman nangangaral yung mga ministro ni Soriano eh. Meron ba kayo nakita sa panahon ni Kuya nangaral yung mga manggagawa niya? Magbenta ng shampoo, magbenta ng ticket, maningil sa kapwa nila, miyembro sa MCGI, di ba? Mabuting gawa? Sasabihin ko sa kanya. Sabi mo, kaya si Kristo'y tao dahil namatay. At ang Diyos ay kaya Diyos dahil walang kamatayan. Kung nakabata ba ako sa'yo? Kaya yan, ang sabi, paano po kayo lilinlangin ng sinungaling na si Soriano? Kung may mabasa daw siya na mayroong hindi namatay. Tao na hindi namamatay. Meron daw siyang mababasa, tao, hindi namatay. At kung yung tao hindi namatay, ano ang Kristo ni Soriano? Tatanggapin mo, mali ka. Tatanggapin mo, mali ka. Si Larry pa ata ito nagtatanong si Larry. Kamukha ni Larry wala hong putol yan, yung bahagi na nagtatanong na yan. Kaya nagbibintang na naman po sila na pinuputol natin sa panahong nagkikritics tayo ngayon. Ano kaya sagot ni Manalo? Ano daw ang sagot ng Iglesia ni Cristo? Hindi sapagkat meron siyang ipapakitang tao na hindi namatay ay Diyos na. Bakit ba hindi namatay? At kung namatay ba, Diyos din? So mali na namang argumento ni Ginoong kontradiksyon at punong palamura na hindi malaman kung babae o lalaki. Kaya po hindi po lumilitaw si Manalo, kapatid na Eli. Pinalilitaw nila, kaya hindi lumilitaw si Manalo. Hindi po. Dahil kahit karaniwang miyembro kayang sagutin yung napakaliit, napakamababang uri ng pagtatanong ni Eliseo F. Soriano na punong palamura ng MCGI. So maliwanag po, hindi na po kailangan ng aming namamahala para sagutin yung ganong kabobo, ganong kababa, ganong walang kwentang katanong-tanong, walang bisa, walang tagos. So ganito po nila sinasadya palabasin na ang kapatid na Manalo, sino man doon sa Manalo ay mahina. Hindi po. Ang mahina po, ang kokote ni Soriano, hindi na dapat patulan. Meron palang mababasa sa Biblia, tao na hindi namamatay. Meron daw mababasa, tao na hindi namamatay. Kaya tatanungin po natin ng isang MCGI na naririto, mabuting gawa, si Elias ba at si Enoch namatay o hindi Bobo si namatay? EBM. Bobo. Sabihin mo lang, bobo si EBM. Maliligtas ka. Bro, ang tanong ko, si Elias ba at si Enoch namatay o hindi namatay? Hindi po niya masagot. Itutuloy po natin yung video kasi nagkikritics tayo sa mga sagot ni Eliseo Soriano. Hindi po masagot ni mabuting gawa kung si Enoch o si Elias ay namatay. Mababasa, ha? Basahin mo nga yung 7.4, Sister Luz. Babasahin daw yung 7.4 para patunayan na may mga tao na hindi namatay. At kung ang tao hindi namatay, Diyos na ba yon? Pakinggan po natin ang katangahan ni Eliseo F. Soriano. Total kay Melchizedek. Nilay-nilayin niya ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng ikasampung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. Kapatid na Luz, ano ba ibig sabihin ng salitang nilay-nilayin? Isip-isipin po. Isip-isipin. Ayan. Ano ba ang iisipin mo, kapatid na Luz? Kung gaano ang kadakilaan ng taong ito
ni Melchizedek Eh, po. ilan pa na si Yan. Pinatutunayan po sa talata ng puno ni mabuting gawa, si Melchizedek daw ay hindi namatay. Pakikinggan po natin yung konklusyon ni Eliseo Soriano doon sa taong hindi namatay para malaman talaga natin kung si Soriano ba ay kinakasihan ng Diyos sa pagtuturo o tama ang ginagawang pagtuturo sa mga kampon na miyembro ng MCGI. Patuloy po nating panonoorin ang pagsagot ni Eliseo Soriano. Melchizedek tao. Tao nga po. Basahin mo nga ang Hebreo, kapatid na Luz, 7:7. Ngayon, binanggit nila yung Melchizedek hindi daw namatay. Ang itatanong ko kay Soriano, anong talata si Melchizedek hindi namatay? Si Melchizedek ay hindi namatay. Niloloko po kayo ni Soriano. Wala po tayong talata na mababasa si Melchizedek ay hindi namatay. Kaya yung ibinigay po na talata ni Soriano doon sa tanong na sinabi niya na meron daw siyang mababasang ang tao hindi namatay at ang ibinigay na alimbawa si Melchizedek. Tinatanong ko ang mga MCGI, anong talata na si Melchizedek ay hindi namatay? Sana mabigyan naman kami ng talata para nang sa gayon, totoo yung sinasagot ni Eliseo Soriano. Pero itutuloy po natin ang video. Okay? Datapwat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito, Umpisahan mo nga yun. Dito ang mga taong may kamatayan. Sa makatwid, yung ibinibigay ni Soriano sa tanong na may mga taong hindi namatay, ang ibinigay, taong may kamatayan. Talagang ang tao may kamatayan. Pero ang hinahanap natin kay Soriano, taong hindi namatay gaya ni Melchizedek. Sana mabigyan naman kami ng talata ng mga MCGI. Si Melchizedek, sabi ni Soriano, hindi namatay. Mabibigyan kaya kami ng mga MCGI na si Melchizedek ay hindi namatay sa talatang kanilang ibibigay? Ipi-play po natin ulit. Sa versikulo 6, Nagkamali po ng bigay 7-8 nakalagay taong may kamatayan. Sa makatwid, hindi pa babasa ito. Dahil ang inilagay na talata, taong may kamatayan. Lilitaw, mali ang sagot ni Soriano, kaya papalitan ng talata. Pero ipinost na nila yung talata, taong may kamatayan. Sa makatwid dito, lilitaw na hindi kinakasihan ng Espiritu ng Diyos si Eliseo Soriano, kundi Espiritu ni Satanas ang nasa loob ng isip ni Soriano. ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat, walang anumang pagtatalo. Ang mababa ay pinagpapala ng mataas. Ayan na po, susunod na yung 8 dyan. At dito'y ibig sabihin, Pinutol po. Hindi po pinatuloy yung 8. Bigla pong nag-butt-in si Punong Palamura. Hebreo 7:7 na dun dapat sa 8 itutuloy, hindi na po pinatuloy ni Soriano. ano ibig sabihin nun, kapatid na Luz? ano po ba? Hindi ko po alam. Ano po ba? Hindi raw alam ni Sister Los. Hindi alam ni Sister Los yung sinasabi ni Brother Los. Basahin mo sa English yung 7. Pumunta na po sa English. Sa makatwid, ito pa lang sila Soriano, pupunta sa English na meron silang ganong idea kapag ka sa Tagalog ay merong tinatawag na doubt, pupunta sa English. Sundan po natin si Soriano, wala pong putol mga MCGI. 6 hanggang 7 ng Hebrew sa Modern King James Version. Bumabasa rin po sila ng Modern King James Version. Sa makatwid, kapag may kausap tayo ng mga MCGI, pwede po tayong gumamit ng ibang translation
sapagkat ito rin ang pamamaraan ng kanilang puno, ang paggamit ng ibang talata o translation. But he whose descent is not counted from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. And without all contradiction, the Ang tinatanong po, para sinasagot ngayon ng ating video na si Soriano ang tumatalakay, meron daw tao na hindi namatay. Ha? Hindi po natin tinututulan na may mga tao na hindi namatay. Pero ang tanong, kung ang tao ba na hindi namatay ay Diyos na, at yung tao bang namatay ay Diyos na, ito po nililinaw sa pagsagot ni Soriano. Nililigaw po ang tao sa paraan ng paggamit ng talata. better is blessed by the better. Sino ba ang better? Si Abraham o si Melchizedek? Lumalabas Oh, pinalalabas nila yung Melchizedek hindi namatay. Pero sa paggamit ng talata, halatang nagsisinungaling at gumamit ng konklusyon si Soriano na si Melchizedek ay hindi namatay sa terminong better na doon sa bahagi ni Abraham. Kaya nga ang mga MCGI, hahanapan natin ng talata, hindi ba talaga namatay si Melchizedek? At ano ang talata ng batayan ng MCGI na si Melchizedek ay hindi namatay? At kung hindi namatay si Melchizedek, nasan ngayon? Kung hindi namatay. Marami po tayong pwedeng itanong tungkol kay Melchizedek para matuntun natin itong si Soriano hindi talaga tunay na sinasamahan ng Diyos sa pagpapaliwanag ng Biblia. Isang mangangaral, huwad at peke at maituturing na bula ang propeta. po si Melchizedek. Sino ang mas mahalaga? Sino ang mas higher? Si Melchizedek o si Abraham? Oh, meron pa siya lang tanong sino ang higher? Si Melchizedek o si Abraham? Tignan po natin kung ano po isasagot sa programa ni Eliseo Soriano. Melchizedek po. Sino ba ang nagtala? Si Melchizedek po. Basahin mo uli sa Tagalog Pinauulit-ulit po nila Melchizedek daw. yung 7 sa 1-7 sa bagong ang Biblia. Ngunit ang taong ito na hindi mula sa kanilang lahi ay tumanggap ng mga ikasampung bahagi mula kay Abraham at binasbasan ang tumanggap ng mga pangako. Hindi mapapabulaanan na ang nakabababa ay binabasbasan ng nakatataas. Mas kay Abraham, kapatid na Luz. Ano po? Sino ang nagbasbas kay Abraham? Si Melchizedek Oh, po. talagang ang nagbasbas kay Abraham si Melchizedek. Pero ang pinupunto ng tanong na dapat sagutin, yung hindi namamatay, yung taong hindi namamatay, ano sa MCGI? Diyos ba o tao? Tao ba o Diyos? Sa makatwid, ang pagkakagamit ni Soriano ng Hebreo 7:7 na binasbasan ni Melchizedek si Abraham, hindi po tayo tutol doon. Ang tinututulan natin yung napakalayong sagot ni Eliseo Soriano doon sa tanong na itinatanong sa kanya na dapat niyang sagutin. Sino ang binasbasan? Si Abraham po. Oh, binasbasan ni Abraham. Talaga pong si Abraham binasbasan ni Melchizedek. Pinagpala ng Diyos si Abraham through Melchizedek. Di po natin pinagtatalunan yan. Pero hindi ibig sabihin si Melchizedek hindi namatay. Yun po ang pino-point out po namin sa maling pagsagot nitong si Soriano na nagpapakilalang matalino. Ayon sa 7:7 ng Hebreo, hindi mapapabulaanan na ang nakabababa ay binasbasan ng nakatataas. Tama? Tama po. O sino ngayon ang mas nakakataas? Si Abraham o si Melchizedek? Si Melchizedek nga po. Si Melchizedek. Yan. Oh. Doon ba sa sagot na yon ni Soriano, nasagot ba si Melchizedek ay hindi namatay? Hindi po.
hindi kailanman nasasagot sa talatang ibinigay na si Melchizedek ay hindi namatay. Maliwanag po yun, ho? Ang nagbasbas kay Abraham. si Melchizedek. Si Melchizedek din ang pinagbayaran ni Levi ng ikasampung bahagi nung nasa tiyan pa siya ni Abraham. Tama? Tama po. Ngayon, ang tanong ko sa kapatid na Luz, sino si Melchizedek at bakit mas mataas siya kay Abraham? Yun nga po ang tanong ko din. Sino po ba siya talaga? Basahin mo yung Ang sabi ni Lo, sino nga po yan? Sino po nga si Melchizedek? So, parang nakikita nyo na po yung mga scripted na ginagawa ni Soriano tsaka ni Sister Los. Pero ang hinahanap po nating sagot, hindi namatay si Melchizedek. Pero dinadaan po nila doon sa mga argument na ipapasok po nila yung history ni Melchizedek. Dapat si Melchizedek hindi namatay. Dinadaya po kayo ni Soriano at ni Sister Los sa paggamit po ng mga konsepto ng talata. 7:1 ng Hebreo, kapatid na Luz. Sa pag... Napansin po ninyo, nawala na po yung Hebreo 7:8. Kanina po, ipinakita sa screen yung 7:8. Pero hindi po pinatuloy yung 7:8 ng Hebreo sapagkat sila po ay mawiwindang doon sa mababasa sa talata. Siguro po, ipakita muna namin sa inyo ang nilalaman ng Hebreo 7:8 para natin hindi pagbintangan na napakasinungaling at nuknukan ng sinungaling itong si Eliseo Soriano. At dito'y ang mga taong may kamatayan. Nilulunasan po natin ang nagtanong na ang lahat daw ng tao ay namamatay, which is tama po. Ang tao ay talagang mamamatay, lahat ng tao ay nagkasala. Therefore, lahat ng tao ay namamatay. Ibinigay po na halimbawa si Melchizedek. Tinitrace po natin si Eliseo Soriano kung paano niya babaliktarin, kung paano lulusutan na hindi namatay si Melchizedek. Napain na po siya dyan Hindi na po nabasa yung 7:8. Pakinggan nyo. At itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Melchizedek, saserdote, nakasulat sa talata. Tama po yan, nakasulat sa talata. Na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari. At siya'y pinagpala niya. Na siya namang binahagi... Tandaan po natin na hinahanap natin, mga MCGI, batay kay Soriano, si Melchizedek hindi namatay. Ni Abraham na ikasampung bahagi ng lahat. Na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katwiran. At saka hari naman sa Salem. Na sa makatwid ay hari ng kapayapaan. Hindi po tayo tutol sa talatang binasa. Tama po ang talatang binasa. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos. Naging katulad ng anak ng Diyos. At Piling saserdote magpakailanman. Ayan, anong klase ang pagkasaserdote ni Melchizedek? pakinggan nyo po yung paliwanag Diyan po kayo lilinlangin ni Satanas. Anong klaseng pagkasasardote meron si Melchizedek? Yun ang tanong ni Soriano. Ako po sasagot, batay sa talata. Nanatiling saserdote magpakailanman. Which is tama naman yung nasa talata. Anong uring pagkasasardote meron si Melchizedek? Nanatiling saserdote magpakailanman. Paano po sasagutin niya ni Soriano? Kapatid na Luz. Saserdote po magpakailanman. Tama po ang aking sagot. Tama ang sagot ni Sister Los. Saserdote pa ba siya ngayon? Sabi po magpakailanman Doon po sa termino na magpakailanman, ini-insist ni Soriano na yung magpakailanman na hanggang ngayon
si Melchizedek ay nabubuhay, mamaya paririnig natin, dahil sa terminong magpakailanman. Sa makatwid, meron na namang lason na isinisiksik sa isipan ng MCGI sa terminong magpakailanman si Melchizedek hanggang ngayon. Saserdote pa rin. Pakinggan po ninyo, wala pong putol. Ano ngayon yun? Pag sinabi pong magpakailanman, Tingnan nyo po kung paano sumagot si Los. Parang may benefit of the doubt sa pagsagot eh. di po ba dapat kasama pa rin ngayon? Pag magpakailanman, Magpakailanman? di ba siya nananatili ang pagkasaserdote niya? Ibig sabihin na ngayon, saserdote siya. Ngayon, nasaan ngayon si Melchizedek na saserdote magpakailanman? Ano ang unawa ng mga MCGI sa terminong si Melchizedek ay saserdote magpakailanman? Ang ibig ba sabihin nun, siya ay hindi namatay at nasa langit na yung Melchizedek na saserdote magpakailanman? Ano ang unawa nitong Soriano na ito sa talatang ipinakita doon sa kanilang programa? Saserdote magpakailanman. Panoorin po natin si Eliseo Contradicción Soriano. Ganun nga po. Ang tanong ko sa'yo, saan kumuha ng pagkasaserdote si Melchizedek? Malinaw mula sa Diyos ang pagiging saserdote ni Melchizedek. Wala po tayong pagtatalo doon. Ngayon, saan kumuha ng pagkasaserdote si Melchizedek? Hindi po kaya sa Diyos, kapatid na Eli. Ito namang isang ministro niya sumagot parang alanganin pa. Hindi po kaya sa Diyos. Bakit ministro ka hindi ganyan ka sumagot? Ministro ka hindi po kaya sa Diyos? Kanino pa? Sino pa magbibigay ng kahalalan bilang saserdote? Ito namang ministrong ito ni Soriano, mahina din. Basahin mo nga yung 7:1 ng Hebreo uli. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng Saserdote ng kataas-taasang Diyos. Di sa Diyos kumuha ng pagkasaserdote si Melchizedek at ang ibinigay na titulo kay Melchizedek, saserdote magpakailan-kailanman. taas-taasang Diyos. Saan kumuha ng pagkasaserdote si Melchizedek? Sa kataas-taasang Diyos po. Ngayon, kailan nag-umpisa ang kanyang pagkasaserdote? Yun po, kailan nga po ba? Kita niyong ministro na yun ha? Ministro yun ha? Kailan nga po ba? Parang ang dating ng kanilang script, yung Espiritu Santo ipinapasok sa isipan ni Soriano na nagmumukhang siya ang pinanggagalingan ng talino. Sapagkat yung ministro nagtatanong saan nga po ba? Ministro ka ni Soriano, ang itatanong mo saan nga po ba? Di scripted na ginagawa, dapat sumagot na lang yung ministro, opo, tama po kayo. At ganito po ang nakasulat na si Melchizedek kumuha ng pagkasaserdote sa Diyos. Hindi eh. Ang sagot ng ministro, saan nga po ba? Ano kang klaseng ministro ka? Yung ganun, ganung kaalaman, hindi mo alam, tatanungin mo pa kay Soriano para ipa-inject nyo sa mga nakikinig. Ang husay, perfect, perfect. Ang galing ni Soriano. Kalokohan po ang ginagawa yung programang itanong mo kay Soriano. Pinaglololoko lang po kayo na mga miyembro ng MCGI nang diyang nasa panel ng itanong mo kay Soriano. Tuwing mo na nga kita, kapatid na Luz. Apo, Ano ba yung si Melchizedek? saserdote po. Hari sa Ano Salem. siya? I-inject po nila dyan, hindi namatay si Melchizedek, maniwala po kayo. Ano siya? Anghel? Tao? Ano ba siya? Tao po. Saserdote Ayan, po. palilitawin na, yung tao hindi namatay. Palilitawin na yan, maniwala kayo. Hari sa Ano Salem. siya? Ano siya? Anghel? Tao? Ano ba siya? Tao po. Ha? Tao po siya. Anong klaseng tao siya? Tao po siya na ginawang saserdote. Hindi ba siya hari? Opo. Ha? Opo. Hari po. Saan siya hari?
Hari sa Salem, siya po'y hari. Oh, may ka-music. Magandang hapon. Na-unmute. Sige po. Tingnan nyo po ha. Tingnan nyo po yung script na ginawa ni Soriano para palabasing hindi namatay si Melchizedek. Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katwiran, at saka hari naman sa Pansinin nyo po yung ginagawa ni Soriano. Ako maituturing ko bilang nagkikritics, delaying tactic. Dahil napasubo na si Soriano, binanggit niya si Melchizedek hindi namatay. Kaya dinidelay-delay na lang po niya. Naghahanap po ng palusot. Itong punong palamura na punong-puno ng kasinungalingan sa pagsagot. Salem. Sa bakatwid ay hari ng kapayapaan. Siya hari ng katwiran, hari ng kapayapaan, hari sa Salem. Di ba kapatid na lang, ano? Opo. Na siya, ang sabi ni Pablo, walang ina, walang ama, walang pasimula ng araw, walang katapusan ng buhay, dapat maging katulad ng anak ng Diyos, ay nananatiling saserdote magpakailanman. Tama? Tama po. Tanong ko sa'yo, namatay na ba si Melchizedek? Paano po ba ito? Ayan na. Namatay na ba si Melchizedek? Ha? Kasi sabi walang katapusan ng buhay. Hindi po, pag walang katapusan ng buhay, hindi po. Buhay pa ngayon si Melchizedek. Ayon. Kita po ninyo ha, isa na namang napakarumi. Isa na namang pandarayang aral na si Melchizedek buhay pa hanggang ngayon. Ha? Dahil wala daw ama, walang ina. Sa Biblia, hindi talaga binanggit yung genealogy ni Melchizedek. Pero hindi ibig sabihin na hindi na-trace sa banal na kasulatan yung pinagmula ni Melchizedek, literal, walang ama, walang ina. Sa bahaging yan, walang kinilalang ama, walang kinilalang ina, umiral si Melchizedek. Pero hindi ibig sabihin si Melchizedek galing sa tadyang ng ama o hiningahan ng ama si Melchizedek. Isang napakadelikadong aral ang itinuturo ni Soriano sa mga miyembro nila. Doon ba sa terminong walang ama, walang ina, ibig sabihin literal si Melchizedek, walang tatay at nanay na umiral na kasama siya? O walang binanggit sa Biblia na yun ang sinasabi ni Apostol Pablo? Pag-aralan nyo mabuti, maliligaw kayo dyan mga MCGI, lalamunin kayo ng utak ng kasinungalingan ni Soriano. Pag yan ang pinaniwalaan nyo, umalis kayo dyan sa MCGI. Ganun. Opo, kapatid na Eli, ang hirap po eh. Buhay pa ba si Melchizedek? Kung buhay po siya, kapatid na Eli, binanggit po ni San Pablo, tao po siya eh. Oh, ang tanong naman, tanga rin yung isang ministro. Gusto kong ibalik kaya lang hindi ko sa TikTok, parang kapag binalik mo, babalik ulit sa simula eh. Oh, ang tanong, buhay pa ba si Melchizedek? Hindi po sinagot ng ministro, buhay pa. Ang sagot, tao po siya eh. Sabi ni Apostol Pablo eh. Oh, so scripted po ito. Ako naniniwalang scripted po ito na mga pagtatanungan nila para palitawin si Melchizedek. Sa makatwid, kung tatanggapin natin si Melchizedek nasa langit na or nasa langit dahil hindi namatay, si Eliak, si Enoch, Melchizedek at Kristo, mga nasa langit. Sasang-ayon ba ang mga MCG ay sa ganyang aral? Niloloko kayo ni Soriano, hindi nyo pa namamalayan, umalis kayo dyan. Ano yun? Tingnan nyo lahat na nakikinig. Manghang-mangha doon sa itinuturo. Ngayon, yung demonyo naman, nandyan na sa paligid, naglalakbay na yan. Nililikot na yung mga isip nila para papaniwalain ng dyablo ang mga tao kay Soriano. Tahimik namamanghay para bang lumitaw yung karunungan, parang lumitaw yung bagong kaalaman. Si Melchizedek hindi namatay kaya nasa langit. Tao hindi namatay. Ano ngayon? Ituloy natin. Kung tao po siya, ibig sabihin namatay po siya. Pagkatao ba dapat? Oh, sabi ng ministro,
pagkatao po siya, ibig sabihin namatay po siya. Ano sagot ni Soriano? At namatay. Sabi mo po sa amin, may tao po hindi mamamatay. Oh, sabi ng ministro, sabi mo po sa amin, may tao po hindi namamatay. Yan po ang sinabi ng ministro. Ano sagot ng punong-puno ng kasinungalingan? O kaya nga tinatanong kita ngayon, Oh, ngayon, ibinabalik yung tanong ni Soriano do sa ministro. Sabi ng ministro, sabi niyo po sa amin, may mga tao hindi namamatay. Binabalik ko nga sa iyo ngayon. Eto na po. si Melchizedek ba buhay pa o patay na? Si Melchizedek ba buhay pa o patay na? Hirap po, kapatid na Elite. Ang hirap. Yung ministro mo, Soriano, hirap na hirap para magsinungaling sa tao na nakikinig ng mga MCGI. Kung ministro nyo hirap na hirap, paano pa? Paano pa yung mga manggagawa ninyo? Napakawalang kwenta ng ministro at manggagawa diyan sa panig ng mga MCGI. Hindi po si Kristo si Melchizedek, di po ba? Hindi po si Kristo si Melchizedek, hindi po ba? So, nagkaroon ng tanong si Los, si Melchizedek, pwedeng si Kristo, pero ang sagot ni Los, hindi po si Kristo si Melchizedek, hindi po ba? Kapatid na Luz? Hindi po siya si Kristo. Abay, wala siyang ina, wala siyang ama. Si Kristo naman ay may ama't may ina. Oh, so hindi nga talaga si Kristo si Melchizedek. Ang sagot ni Soriano, kasi hindi po si Kristo walang ama at ina dahil meron si Kristong ama at ina. Si Melchizedek wala. Pero doon sa terminong wala, sabi ni Pablo, walang ama at ina dahil wala po na binabanggit sa talata ng Biblia sa Old Testament yung genealogy ni Melchizedek. Kaya sinabi sa pagtuturo ni Apostol Pablo, walang ama't walang ina. Pero niliteral po nitong grupo ni Soriano. Ituloy po natin. Walang tandaan ng lahi. Si Kristo naman ay galing sa lahi ni Juda di ba? Opo. Hindi siya. Ano ka ba naman? Oh, pinagalitan pa si Los. Ano ka ba naman? Hindi siya. Nagtatanong nga dahil nasa iyo yung karunungan. Ba't hindi mo punahin yung ministro mo kanina? Si Los, pinupuna mo. Ituloy natin. Walang ina, walang ama, walang tandaan ng lahi. Walang pasimula ng araw o katapusan ng buhay. Di ba? Opo. Buhay pa po ba siya? Tanong ko sa'yo, Oh, ayan na, nagkagulo na. Nagtanong si Soriano kay Sister Los at doon sa ministro, doon sa mga tanungan nila. Binalik ni Sister Los yung tanong, binalik ni Soriano yung tanong kay Sister Los. Pansinin nyo po pansinin po ninyo yung nangyayaring tanungan nila with Brother Soriano. Ano kaya? Nagtuturuan na sila. Paano pinasok ni Soriano si Melchizedek hindi namamatay, may taong hindi namamatay. Kaya nga tinanong ko si Mabuting Gawa, si Elias ba at si Enoch namatay o hindi namatay? Kung ano-ano pinagsabi ng MCGI, bumaba na lang hanggang ngayon. namatay ba siya? Kagaya nga po ng sinabi ni Badmel, tao po ito. Wala naman po ang tao na ganun nakatanda yung edad. Oh, sa makatwid, ang gustong i-stand ni Sister Los, matanda na si Melchizedek. Talagang namatay si Melchizedek dahil wala namang tao na gano'n na ang edad, lalo na kung panahon natin ngayon. Aalamin naman natin ngayon kung nasa si Melchizedek. So, Kuya Robin, parang duda. Duda talaga ito. Nagdudud. Ewan ko ito, ba't hindi pa umalis? Ginagawa na sa mukhang tanga ni Soriano, pati yung ibang mga hindi pa magsipag-alis din sa turo ni Soriano. Nalibo-libong taon na po. Sa Biblia kasi, si Matusalem ang umabot ng 969 o 999. I-correct nyo nga ako sa baba, medyo nalimutan ko. Si Matusalem, siya yung pinakamatandang tao na nabuhay sa Biblia, 669 o 999 ba? Paki-correct ako. Pero itutuloy natin ito. Tandaan mo, tinanong ko sa'yo kung sino pinakamatandang tao. O yun, 969. O, yan lang matandang tao, si Matusalem. So, si Melchizedek, nililino. Hirap na hirap si Soriano. Naaawa ko kay Soriano. Yung kasinungalingan, gusto niyang ituwid na hindi namatay si Melchizedek. Sabi mo sa akin,
Si Matusalem? Opo. Si Matusalem ba nung panahon ni Pablo, buhay pa? Patay na. Hindi na po. Si Melchizedek ba nung panahon ni Pablo, buhay pa? Yun. So, meron na namang lason. Meron na naman lason ang Diablo na pumasok sa isip, tumagos sa bibig ni Soriano, panahon ni Abraham, si Melchizedek ba buhay pa? So, patanong yun ha? Patanong. Tuloy natin. Patay na. Paano po ba to? Sino matanda? Si Melchizedek, si Matusalem? Sino matanda? Sino matanda? Si Melchizedek o si Matusalem? Si Matusalem po. Ay, naku. Namatay na nga si Matusalem, si Melchizedek, buhay pa Namatay na si Matusalem, si Melchizedek buhay pa. Sa makatwid, ang paniniwala ng kampo ni Soriano nung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Ebreo, sa 7:3, 1-3, buhay pa raw si Melchizedek. Sa makatwid, yung tao na namatay, siya ang pinakamatandang taong namatay sa 969, hindi pala yon. Ang pinakamatandang tao pala na hanggang ngayon buhay pa, hindi si Matusalem, Melchizedek. Dahil hindi daw namatay si Melchizedek hanggang ngayon. Malinaw po ha? Okay? Pero po sa Biblia po kasi, walang ibinigay na edad, wala ring binigay na petsa at kapanganakan, maging sa Genesis, yung naging haba ng buhay ni Melchizedek. Kaya itong kinukwento ni Eliseo Soriano, kwentong barbero po ito. Kwentong nasa isip lang ni Soriano na ipinasok sa kanya ng Diablo. Buhay So, pa Kuya po siya. Robin, nasaan si Melchizedek ngayon? Kung buhay Ito nga ang gusto kong kaya nga tinatapos ko ng buo hanggang sa marurok natin yung tinuturo ni Soriano. Nasaan? Buhay pa ba? Ibig Buhay sabihin, pang pakalat-kalat? Buhay Kuya pang Robin, nasa langit? walang nabanggit sa Biblia si Melchizedek namatay. Parang gano'n ang konklusyon. Wala po, kuya. Wala pong edad ng kanyang kamatayan, walang edad na saan ang lahi niya at magulang. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, dahil si Apostol Pablo, kung ano rin ang nakasulat, wala siyang ina, walang ama. Pero ang pagkakaintindi ng mga MCGI, kita mo na, walang tatay at nanay si Melchizedek. Tapos Ang tanong, naging saserdote magpakailanman. ang tanong, si Eva ba naitala ang kamatayan sa Biblia? Si Eva, naitala ang kamatayan sa Biblia. Naitala ba? Sa, Nabanggit sa Biblia? Kailan namatay si Eva? sa Biblia, kung sa Biblia, walang specific na talata yung petsa ng pagkamatay ni Eva. Di buhay pa rin si Pero Eva. natitiyak natin, si Eva namatay. Lalabas nga, buhay pa rin si Eva. Kasi wala rin nabanggit. The same Yes, to that's Melchizedek. it. That's it. Genesis 5:5. Genesis 5:5. Basahin ko lang Genesis 5:5 kung ito yung talatang at lahat na araw na ikinabubuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. Yung taon namatay. Okay? So, meron pong talata na talagang may kamatayan si Adan. Pero ang tanong mo kasi kay Eva, imposible namang si Adan namatay, si Eva ay hindi. So, hindi specific kung kailan namatay si Eva. Si Eva na hindi alam ang kamatayan at wala si Biblia, therefore, buhay pa si Eva? Parang ganun nga lalabas sa paliwanag kasi si Melchizedek wala rin nabanggit kung kailan namatay. At kung sa MCGI, ang babae ay magiging lalaki, ibig sabihin, lalaki si Eva na nasa langit na rin. Kasama ni Melchizedek, kasama ni Elias, kasama ni Enoch. Malaki Aray ko magiging po. problema ng MCGI. Tuloy natin. Tuloy natin. Baka naman na pag-alagala lang si Melchizedek sa mga MCGI. Hindi ba tinatanong ko nga sa'yo kung namatay pa si Melchizedek? Oo nga po eh. Ano sagot mo nga? Patay na ba si Melchizedek? Di pa. Walang ama. Paano siya magiging Walang ama. Walang ama. saserdote magpakailanman kung patay na siya? Yun nga po.
Di ba pareho sila ng Kasi ang problema sa mga MCGI, niliteral na walang ama, walang ina. Niliteral din yung saserdote magpakailanman. Kailan ba siya magiging saserdote magpakailanman? Sa hari ng Salem. Hanggat nananatili ang Salem, siya yung magpapatuloy ng pag-iiral bilang paghahari. Hindi sinabi mula sa hari ng Salem, maghahari pa rin siya. Hanggang ngayon, magiging saserdote pa rin siya. Sa terminong magpakailanman, biyakin natin ang ulo ni Soriano, pinasok siya ni Satanas. Sorry sa term, mga MCGI, niloloko lang po kayo ni Soriano sa pagpapakita at pagpapaunawa nung magpakailanman. saserdote ni Kristo? Opo. Ang pagkasaserdote ni Kristo galing sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Tama? Tama. Ang pagkakasaserdote ni Kristo galing daw sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Ulitin po natin, no? Ang pagkakasaserdote ni Kristo galing sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Opo. Saan galing si Melchizedek? Galing sa Diyos. Damo, dinadaan po sa tawa. Pero yung pagtawa niya na yan po ay delaying tactic. Nag-iisip yan sa likuran ni Soriano. Nag-iisip yan kung paano lulusutan yung binitawan niyang hindi pa namatay si Melchizedek. Ganda na sagot mo, galing sa Diyos. Tama yun, siyempre, alam naman natin lahat ng bagay galing sa Diyos eh. Pero ang tinatanong ko, saan siya galing? Saan ba siya nag-umpisa? Saan ba siya lahi galing? Wala naman, di ba? Walang ina, walang ama, walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng araw o katapusan ng buhay. May katapusan ba ng buhay si Melchizedek? Wala po. O namatay ba siya? Hindi ko nasagot. Ayan po, may katapusan ba ang pagkakasaserdote ni Melchizedek? Wala po. Sumunod po na tanong, namatay ba siya? Doon sa termino, Kuya Gon, na magpakailanman yung pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi tumutukoy na magpakailanman hanggang ngayon, saserdote si Melchizedek. Sapagkat yung terminong magpakailanman ng kanyang pagkakasaserdote, doon sa paghahari ng Salem. Wag nung ipilit ni Soriano na si Melchizedek buhay pa hanggang ngayon. Inuutulang kayo ni Soriano para palitawin si Melchizedek ay buhay pa hanggang ngayon. Isang kasirauluhang pagsagot ni Soriano, si Melchizedek buhay pa hanggang ngayon. Anong talata si Melchizedek buhay pa hanggang ngayon, mga MCGI? Maawa kayo sa sarili nyo. Naiintindihan mo ba kung ano ang mangyayari sa pastor pagka tinatanong ko? Naiintindihan mo ba? Parang ang tinitwist ni Soriano, yung ministro at si Sister Los, naguguluhan sa pagsagot sa tanong ni Soriano. Magmamalaki si Soriano, naiintindihan mo ba si Sister Los? Pagka tinatanong ko yung mga pastor sa ganyan kong tanong, parang ang dating, hanip sa talino si Soriano, hayop sa galing si Soriano, makademonyong talino meron siya. Hindi makadiyos na talino. Pakinggan po natin. Pinag-uusapan natin Biblia. Ay, opo. Masisiraan ang bait. Ano sabi ni Sister Los? Si Soriano nasisiraan ng bait. Ako, alam ko, repairing kay Soriano yung pagkakasira ng bait. Wala sinabi gano'n, ikaw naman kay Robin. Ako nga kaya nga sinabi ko, ako natitiyak ko. Yung pagkakasira ng bait, re-repair ko kay Soriano. Masisiraan kayo ng bait para palitawin si Melchizedek buhay pa hanggang ngayon sa terminong saserdote magpakailanman. Kaya natitiyak ko, repairing talaga yung kay Soriano. Bagamat, sabi nga ni Viewerista, hindi ganun ang sinabi ni Sister Los. Hindi gagawin ni Sister Los yun. Dahil alam niya na palusot lang ito ni Soriano. Sabay nagtawanan. Hindi na ngayon maisip nung mga dumadalo doon at tayo, ano talaga stand ni Soriano kung buhay pa o patay. So, stand niya, buhay pa. Nasaan ngayon? Masisiraan ka na ba ngayon ng bait?
Malulugaw po ang utak sigurado. Oh, malulugaw daw ang utak. Sa makatwid, ang mga MCGI sa ganyang pagtatanong, lugaw ang utak. Nilulugaw ni Soriano ang utak ng MCGI sa sentido, buhay pa si Melchizedek hanggang ngayon. Nasaan ngayon? Lugaw ang utak ng mga MCGI. Hindi, tanong ko sa'yo, kapatid na Mel, kasi ang tindig ng iglesia ni Manalo, ang tao namamatay. Tama naman. Ang tao ay namamatay. At kung meron mang hindi namatay sa Biblia, yan ay exemption to the rule. Pero ang stand, lahat ng tao namamatay. Kung meron mang hindi namatay, sa sentidong may exemption, gaya ng halimbawa sa daong ni Noe, sabi ng Diyos, sobrang sama na ng mga tao. Noe, lilipulin ko silang lahat. Lilipulin ko ang lahat ng tao. Pero lahat ba nalipol? Hindi. May 8 na tao na nakasakay sa daong, hindi nalipol lahat. Kaya itong si Soriano, pinaliliwanag niya si Melchizedek hindi pa namamatay. Diyan ka ngayon, kukulungin natin, Soriano. Mga MCGI, ha? Hindi ba talaga namatay si Melchizedek? Tama. Tama po. Kaya raw si Kristo tao dahil namatay. Hindi ba ganun ang isa sa kabilang paninindigan? Opo, ganun nga. Isa yon sa paninindigan natin. Bakit ang stand ng Iglesia ni Kristo, si Kristo'y namatay, kaya hindi siya Diyos? Ganito ang mababasa natin sa awit 92. Inyo pong basahin, papakita po natin. Bago nalabas ang mga bundok, ano ba yung walang kamatayan? So, nilika lupa sa libatan mula nang walang walang hanggan. Yung kamatayan, unang Timoteo 1:17. Patulungan nga ako dyan sa comment section. Unang Timoteo 17 ba yun? Eto. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan. Sino? Di nakikita sa iisang Diyos. Iisa lang ang Diyos, wala pang kamatayan. Kung si Kristo ay namatay, hindi Diyos si Kristo. Malinaw naman po. Ito pong tinatalakay po natin ay palusot ng isang bulaang propeta tulad po ni Soriano. Pakinggan po ninyo kung paano ulit magpalusot. Apo. Kung makabasa ako ng tao, hindi namamatay. Ayan na naman po. Meron na naman pong ini-escape. So nalimutan na yung kay Melchizedek eh. Nalimutan na po. Meron na naman. Hindi ko pa po napapanood itong video po na ito. Ngayon ko po lang na i-play. Baka si Melchizedek ulit ang talakayin niya. Hindi na tao yun. Hindi pa ganun ang logic nun. Oh, pagka hindi daw namatay, hindi na tao yon. Meron bang stand ang INC kapag hindi namatay, hindi na tao? Sa makatwid, ini-inject at nilalaso ng mga miyembro ng MCGI ang Iglesia ni Cristo may stand na ang tao pag hindi namatay, hindi na tao. Tandaan mo, sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, may mga aabutang buhay hindi na mamamatay. Ibig ba sabihin nun, yung mga inabutang buhay hindi na mamamatay, hindi na tao yon? Mali na naman po si Soriano sa paraan ng kanyang pagtuturo na ibinabato sa amin, sa stand natin bilang INC, kapag ka ang tao hindi namatay, hindi na tao, wala po kaming ganyang stand. Ginoong Soriano at sa mga MCGI. Sa makatwid, napakasinungaling ni Soriano noon hanggang sa siya ay mamatay. Amen. Tao si Kristo dahil namatay. Kung makabasa ako ng tao hindi namamatay, di lalabas magiging Diyos yun. Mali po ang argument para ibintang sa INC. Wala po kaming stand kapag namatay, hindi na pag hindi namatay, hindi na tao. Sa makatwid, nuknukan ng sinungaling itong si Eliseo Soriano. Okay po, may tagabasag, may sasabihin ka ba?
Bakit galit na galit ka kay Soriano? Ano bang Hindi po utang ni ako Soriano galit kay sa'yo? Soriano. Hindi po ako galit Dalawang kay beses Soriano. na yan ang sasako eh. Papunta na naman Bakit- dito, masasako na Bakit naman. di ka lumantad nung buhay si Soriano? Ba't di ka lumantad noon? Ngayon ka nagdadaldal na mahinga na yung Hindi tao. ka na lang tagabasag doon sa Busy ka ba mali-maling daw? aral ni Soriano nang magising ka naman. Tumahimik ka. O, itutuloy po natin. Tutuloy natin. Di ba ganun ang logic nila? Mali po. Hindi po natin yung logic, yung tinuturong logic ni Soriano. Maliwanag po na pagbibintang ang ginagawa po ni Soriano. Opo, ganun nga po kapatid Neil. Eh, paano nga kung kadiskusyon ko si Manalo, sasabihin ko sa kanya. Ang totoo, hindi na po kailangan ang makadiskusyon ni Soriano ay si kapatid na Manalo. Dito pa lang po, kahit kami po ang makadiskusyon niya, kahit sino pang MCGI, si Melchizedek namatay at hindi po buhay hanggang ngayon. Eh kung tatanggapin natin, pagsasalitain natin si tagabasag ng lay. Tagabasag ng lay, Namatay? tanggap mo ba si Melchizedek ay May buhay? namatay ba si Hindi Melchizedek? yan ang tanong ko. Tanggap mo ba si Namatay ba si Melchizedek? Melchizedek? Buhay pa ngayon? Hindi. Hindi yan ang tanong Hindi, ko, wala bro. akong sinabing Hindi yan ang ganon. tanong Yung ko, bro. sinabi Hindi mo. yan ang tanong ko. Makinig Hindi, ka sa hindi, tanong hindi. ko, ha. Pagsasalitain kita. Pagsasalitain kita. Si Melchizedek ba buhay pa hanggang ngayon? Yes or no? Wala akong sinabing ganon. Oh, Yung sinabi mo ang Papaki- tinatanong ko. papakinggan na lang. Sinasabi mo, Tatapusin ko muna to. Tatapusin ko muna. Sabi mo, kaya si Kristo'y tao dahil namatay. Mga kababayan, hindi po nasasagot ni Soriano yung ating itinatanong kung talagang namatay at kung hindi namatay, nasaan si Melchizedek? Hanggang ngayon, iniwan pong lutang sa mga nakikinig na MCGI, kaya hanggang ngayon ang MCGI hindi masagot. Si Melchizedek ba namatay o hindi namatay? Yan po yung iniiwang may tanong. sagot ako dyan. Alam ko kung anong sagot dyan. Ano sagot? Namatay o hindi namatay? Hindi. Wala akong, basta may sagot ako Mamaya dyan. ka na, Pero, tatapusin ko muna Hindi to. masagot. Pasensya ka na, tapusin lang natin to. Kaya Diyos dahil walang kamatayan. Eh kung makabasa ba ako sa iyo ng tao na hindi namamatay, tatanggapin mo, mali Ayun lang. ka. Ano kaya? Okay. Sasagutin po natin yung argument. Mukhang si Larry itong nagtatanong, oh. Ang stand ng Iglesia ni Cristo, hindi namamatay ang Diyos. Okay? Si Kristo ay namatay, therefore, hindi sa Diyos. Pero kung mayroon mang talata sa Biblia na may tao na hindi namatay, naturalmente, hindi rin sila Diyos. Bakit? Isa po sa talata na ipagkakakilanlan, ang Diyos ay hindi namamatay. Kung si Enoch at Elias ay hindi nakatikim ng kamatayan, tatanggapin nyo ba mga MCGI, si Elias at Enoch ay Diyos? mga Diyos. Oh, Yun ang sagot edi ko. sa MCGI, ang stand ninyo, marami ang mga Diyos sa langit. Tama? Isang bansa ang Diyos. Ayun, amen. Tuloy po natin ang ating pinag-aaralan. Sa MCGI, isang bansa ang Diyos. Sagot ni Manalo. Kaya po hindi po lumilitaw si Manalo, kapatid Neil. Pinalilitaw nila, hindi lilitaw si kapatid na Manalo. Pero, dun sa tanong ni Soriano, Siyempre, duwag. napakababaw. Napakababaw ng tanong na kahit karaniwang kapatid, kayang sagutin yon. Kahit yung ministro ninyo na nagpapabasa dyan o nagbabasa, kayang-kaya nating sagutin yan. Hindi na po kailangan ang namamahalan ng iglesia. Tapos na po, hindi Hindi na nasagot. kailangan kasi duwag na. Hindi po nasagot ni Eliseo. Teka lang, tagabasag ng line. May conclusion pa ako. Robin, Hindi po nasagot ni Eliseo Soriano. Yung atin pong mga katanungan, naghahanap pa ng iba. Sa makatwid, sa amin pa lang, dudurugin namin ang aral ni Soriano at ang aral ng mga miyembro ng MCGI. At yung nagpapakilalang tagabasag ng lie, may mga pagkakataon, itinatakwil naman niya si Soriano. Akyat ka, mabuting gawa. Welcome po kayo. Magtanong po kayo ng MCGI. Akyat kayo. Robin, narinig ko sinabi mo na matay si Melchizedek. Kinokumpirma ko. Inaamin mo ba? Sinabi mo si Melchizedek namatay. Opo, namatay po siya sapagkat
kung Basahan mo paanong ko si ng Matusalem. talata. Teka lang po, sumasagot pa ako. Okay? So, wala pong konfirmasyon ang pagkamatay ni Melchizedek, pero napatutunayan kong namatay sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pinakamatandang tao na namatay si Matusalem. Kaya kung si Matusalem ay namatay, si Eva at si Adan ay namatay, therefore, namatay din po si Matusalem. Kung hahanapan mo ko ng talata, wala pong talata. Ngayon, ikaw Sinabi naman po mo- ang aking tatanungin. Sinabi Namatay mo po sa ba bibig si mo, Melchizedek? ulitin ko yung tanong. Wala akong barden diyan, no? Ikaw ang may barden na magpatunay kasi sinabi mo, narinig ko, Nagpatunay na nga sinabi po mo, ako eh. namatay si Melchizedek. Sabi mo, yun ang sabi mo eh, yun ang narinig ko eh. Pinatunayan Ngayon, na, tinatanong pinatunayan kita, na. anong katunayan mo ayon sa talata ng Biblia, namatay si Melchizedek? Maglabas ka ng talata, namatay si Melchizedek ha? Wala po akong talata na maibibigay. Wala kang mabasa. Ang talata po Wala kang maibibigay mababasa ko. nga. Teka muna bro, Komple- sumasagot ako bro. Yun nga, wala kang nga mabasang talata. Tama? Inuulit mo lang eh. Eto na sagot ko. Wala tayong talata na definidong maibibigay Binugyot mo word ako eh. for word. Teka lang bro. Walang talata kagaya ng kay Eva. Oo. Lilitaw, si Eva na walang Walang talatang talata. namatay, buhay pa si Okay. Eva at buhay pa si Melchizedek. Ibig sabihin, nagsasalita ka na wala sa Biblia. Yun ang ibig mong Hindi sabihin. po. Kinukumpirma ko. Hindi po. Nasa Biblia po ang aking batayan. Si Eva Asan po, nga? Ano ba talaga? Namatay? May talata o wala? Sabi mo, walang talata. Sinatanong kita kung nagsasalita ka wala sa Biblia, hindi mo maamin. Ano ba talaga? bro, bigyan mo ako ng 1 minuto kapag magtatanong ka para maayos Minumute tayo. mo ako. Hindi bro, Pangit sumasabay ginagawa ka mo eh. sa akin. Sinasagot kita eh. Sinasagot kita. Okay? Honestly speaking, si Melchizedek, wala yung genealogy niya kung sino ang kanyang mga magulang. Wala ring sinabi kung ano ang petsa ng kanyang pagkamatay. Okay? Yun ang topic eh. Masasabi ko, si Melchizedek ay namatay sapagkat sa Biblia, ang pinakamatandang taong namatay, si Matusalem, 969. Pangalawa, wala ang kamatayan ni Eva sa Biblia. Therefore, siya pa rin ay namatay sapagkat si Eva ay namatay na si Eva ay galing kay Adan. Kaya kung tatanggapin natin si Melchizedek ay buhay pa, edi buhay pa rin si Eva. At kung tatanggapin natin si Eva at Melchizedek ay buhay pa, nasan sila? Ang tatanong naman natin kay tagabasag ng Lai, anong talata sa Biblia na buhay pa si Melchizedek? Sagutin na. Anong talata sa Biblia na si Melchizedek Pwede ngayon yung ay ginagawa mo. at ilang taon na si Ang Melchizedek? Ilan taon na? Melchizedek, ang question Hindi niya, makasagot. Hindi makasagot. mahimik ka, tumimik ka. Hindi makasagot. Isa ang Anong usap ko. talata si Melchizedek ay buhay pa? Tumahimik At ilang hindi taon na siya? Tumahimik ka. At hindi namatay. Ilang taon na? Wala kang patutunayan. May patutunayan. Kasi ikaw may sabi nun. Sabi ni Soriano eh. Sabi ni Soriano, paririnig Yun ko eh. yung sabi ni Soriano. Hindi naman ako eh. Ngayon sabi mo, Makinig ka muna. wala kang mabasang Sa'yo, talata. Ibig sabihin, sinungaling ka. Ganon lang yun eh. Sinungaling pa si Robin kasi sabi ni Robin, matay si Melchizedek. Hinahanapan ko ng talata, wala pala mabigay na talata. Ibig sabihin, sinungaling si Ken. Yun ang ibig sabihin Hindi nun. naman mali na Tapos sabihin na. yun. Ikaw naman may claim kasi nun, namatay. Bakit? Hindi man mali. Kasi si Eva, wala Huwag kang namang makialam. talat na si Eva. Ikaw ba tagapagtanggol ni Robin? Ibig bang sabihin? Bayaan Hindi, mo si sumasagot Robin. kami eh. Bakit ang sabi niya? Takot ka naman sa amin eh. Pambihira. Pag ikaw tinanong, wala kang maisagot eh. Huwag kang makialam. O, ilang taon na si Melchizedek? Ilang taon na si Melchizedek? Wala akong burden of Wala. proof na patutunayan kasi Wala. naman akong sinasabi kasi si Soriano ang kausap mo, si Soriano ang kinukontra mo. Yung sinasabi mo na kasinungalingan ang Sa kinukontra ko. Makatwid, hindi ka sang-ayon Na kay hindi Soriano. mababasaan, inaam mo naman. Ibahin ko yung tanong. Hindi ka sang-ayon kay Soriano. Hindi ko sinasabing hindi ako sang-ayon.
Hindi ako, wala akong sabi ni sinabing Soriano, ganon. si Melchizedek Inokorek buhay ko yung pa. mali na sinasabi mo. Wala akong pakialam kay Soriano. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ni Soriano. Wala kang Ang may pakialam pakialam kay ako, yung Soriano. kasinungaling ang sinasabi mo. Walang pakialam kay Soriano. Sinasabi, patay si Walang pakialam ang kay sinabi mo Soriano. kasi, ang may pakialam ako, yung sinabi mo. Sabi mo kasi, si Melchizedek, hinahanapan kita ng pruweba, ng talata. Sabi mo wala, edi sabihin, sinungaling ka. Ganon lang yun ang ibig Hindi sabihin nun. sapagkat wala, Diba? makinig ka ha, uulitin ko yung aking sagot. Hindi sapagkat walang nabasa na si Melchizedek ay namatay, ay buhay pa siya. Sapagkat ang ating mga talatang pinagbabatayan, ang matandang tao sa Biblia, si Matusalem. At si Eva ay wala ring nakatalang kamatayan niya. Hindi May naman natin mababasa tatanggapin ako. buhay pa si Eva at buhay pa si Adan. Hindi Oh. po ganon. Kaya ang aking sinasabi sa iyo ay biblical pa rin. Kaya ikaw naman ang tatanungin ko. Si Matusalem ba buhay pa o patay na? Kung buhay pa, Wala akong ilang pakialam kay Matusalem. O kita mo na. Wala sa akong makapit, pakialam kay Matusalem. Sanay ka lang tumutol, Ito ang tanong hindi ko. mo kayang tindigan. Sanay ka lang tumutol, Hindi. mo kayang patunayan. Patunayan mo, Ay. buhay pa si Matusalem. Ito. Ito patutunayan ko Nabuhay buhay pa si Matusalem. Ay, ang mga si propeta. Melchizedek. Dili. Ha? Isama mo na lahat ng propeta. Basta, sinasabi ko, patutunayan ko buhay ang mga propeta. No? Kasi kung ang Diyos ng Israel ay kung ang Diyos ng mga propeta at ng Israel, Diyos ng mga buhay. Patutunayan ko na sa bagong tipan. Hindi patay yun. Buhay yun. Yun ang sabi. Ito, babasa ako ha. Wala namang religion pala. Diyos. Pinagsabi mo. Ang Diyos ni yan eh. Takas ka muna ng signal mo. Kagaya ng aral mo, Buhay. mahina din. Diyos ng buhay. Patutunayan ko buhay ang mga propeta. Yun ang patutunayan ko. Kasama na lahat ng propeta. Diyos ng mga buhay. Ito, pinapatay mo si Melchizedek. Wala ka naman palang mabasa. Huh? Hindi ka lang. Sa gospel Tatawa ko dito sa kausap ko Patay daw, wala na pala siyang mabasa. Ako, may babasa ako. Buhay talaga to. Diyos ng mga buhay. Ito. Tutulan mo. Paratang ka, pinapatay mo si Melchizedek, wala ka palang mabasa. Si Walang Samuel ba yaka. propeta? Tungkol sa ito ako. Si Samuel ba propeta? Ito. Patutunayan ko. Patutunayan ko. Ang Si Samuel Diyos ba propeta? ng Israel, ang Diyos ng mga propeta Uy. ay Diyos ng mga wala akong pakialam kung sino yung sabi sinasabi niya, mo. Samuel ba propeta? Patutunayan ko ang mga propeta daw buhay. niya na lahat ng propeta hindi Patutunayan ko Hindi namatay. ang mga propeta buhay. Hindi Propeta, namatay. hindi namatay. Hindi na, Wala, iba hindi yan. namatay. Ang patutunayan ko, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng mga propeta, buhay. Ayan babasa ko. Buhay Ang talaga Diyos yun, ni Abraham, Hindi. At ang Diyos ni patunayan mo, Isaac, bro. Ito. tumahimik ka. Ito muna, Si ito Raulo nga ka, habol tumahimik nga ka. Kasi Takot wala sa kang akin napatunayan. Si Robin, napatunayan na sinungaling siya Pinapatay Takot niya sa si akin Melchizedek, wala pala siyang mabasa. Ako, Ito patunayan may mo. mababasa ako, Muna, ang sabi Diyos ng mo- mga propeta, Sabi Diyos mo, ng mga buhay, hindi patay. sabi mo, Wala tayong mababasa, ang Diyos ng mga propeta, patay, hindi. Ang Hindi, Diyos ng ang mga sabi propeta, mo, Diyos ng mga buhay. ito, Tumahimik ka, babasa ako. talaga Huwag ka naman, makialam. ang Diyos ng mga propeta, Diyos ng mga buhay. Ito Pero ang patunayan mo, ito. ang mga propeta hindi namatay. Tumahimik Yan ang patunayan mo. ka. Patunayan mo Tumahimik ka. Tumahimik ka. Babasa ako, patutunayan ko ang Diyos ng mga Hindi, propeta. patunayan mo na Diyos yung mga ng mga propeta buhay. hindi namatay. Yun patunayan mo. Napatunayan ko na si Robin ay isang sinungaling kasi sinasabi niya namatay daw si Melchizedek. Hinahanapan ko ng talata, sabi niya wala, di ibig sabihin sinungaling siya. Ako, patutunayan ko. Ang Diyos ng mga propeta, ang Diyos ng Israel, Diyos ng mga buhay. Ito, buhay to. Ako ang Diyos ni Abraham.
at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Tutol Ang ba tayo Diyos sa ay stand mo? hindi Diyos ng mga patay. Hindi pala si Diyos ng mga patay. Hindi naman tayo tutol sa stand ni Tagabasag eh. Talaga nga mga propeta, Diyos ng mga buhay. Hindi naman sila naging propeta ay propeta ng mga Bababa na ako, si Raulo, si Robin, minumute ako eh. Eh, tagabasag hanggang ngayon, wala ka pa rin pagbabago, bobo ka pa rin. Tingnan nyo si Propeta Samuel, namatay si Samuel. Yan ang unang stand niya eh. Patutunayan niya na buhay yung mga propeta eh. Tapos maya-maya binago na Diyos, propeta ng mga buhay. Hindi naman tayo tutol dun eh. Wala naman naging propeta ng mga patay. Bihira to si Tagabasag, ang gulo-gulo. Oh, narinig na ninyo yung critics natin, Kuya Biovirista. Hindi na naman kita binigo. Kung meron pa kayong gustong ipakritics dyan, ikikritics natin hanggat tayo may buhay at lakas. Patunayan lang natin na sinungaling si Eliseo Soriano. Kaya pagka magtatanong kayo sa mga MCGI, ikakat ko ito na binanggit ni Soriano, si Melchizedek ay buhay. Linawin lang natin no, yung sinabi ni Tagabasag. Kasi ang kausap doon ng Panginoong Sokristo, yung mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Eh hindi ibig sabihin na yung mga naunang lingkod ng Diyos hindi namatay. Eh bakit sinabi ng Panginoong Sokristo ang Diyos ay Diyos ng mga buhay? Kasi merong ikalawang pagkabuhay. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, mabubuhay yun bagaman mamatay. Kaya yung unawa ng MCG ay mali yun, na hindi namatay yung mga propeta. Di ba? Mali. Namatay. Si Namatay. Propeta Samuel namatay, word for word. Si Propeta Eliseo namatay si Eliseo. Si Juan Bautista na propeta namatay. Ipinag-utos siyang pugutan ng ulo. Oh, hindi naintindihan ni Tagabasag yung konteksto. Nakabasa ng talata eh. Akala mo magaling na eh, di ba? Akala niya nakapuntos siya na wala sa talaan yung naging kamatayan ni Melchizedek, na kapag ang sagot natin na wala sa talata yung naging kamatay, wala anong isasagot ko? Di hahanapan ako ng talata kung kailan namatay. Di walang talata. Ngayon, babalik natin sa kanila. Si Melchizedek buhay pa hanggang ngayon. Anong talata? Oo, ilang taon na siya ngayon at ano nang ginagawa? Nag-ano ba siya, nagsi-cellphone? At maliban kay Melchizedek at Eva, marami pang mga tauhan ng Biblia na hindi binanggit yung kamatayan. Ibig sabihin na Mega Music, buhay pa sila. Oo, lilitaw, hindi sila namatay, di ba? Kasi hindi binanggit yung kamatayan eh. Di ba? Kaya nga unawang MCGI, pagka ganun, ang liit ng unawa, di ba? Pero napansin mo si Tagabasag ng Lai, wala daw siyang pakialam kay Soriano. Pero kanina umakyat, galit na galit daw ako kay Soriano. Pilit na gustong pagtanggol. Alam mo, mahigaling lang silang tumutol eh, di ba? Tututulan niya, magbabasa ng talata. Pero ang tanong, naintindihan ba nila yung kanilang itinututol? Di naman eh. Sabi nga ni Sister Luz, lugaw eh. Naglulugaw yung utak. Alam mo, kanina ko pa yan sinako doon sa ibang live. Umakyat pa rito, sinako na naman ulit. Kaya pala bumabawi. Kaya ayaw niya akong kausapin eh. Takot sa akin yan eh.